una sa lahat. Sa Pulsa Video, tricycle sa Bulacan, biglang sinalpok ng SUV. Tumilapon ng rider habang ang tricycle nakaladkad pa at bumangga sa isang gate. Swerte namang hindi nahagip ang isa pang rider. Ang kinahinatnan ng mga biktima at driver ng SUV, abangan mamaya dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Bagyong Basyang tuluyan ng nalusaw. Matinding baha at pinsala iniwan sa iba't ibang probinsya. Exclusive! Mag-asawang kapwa matataas na opisyal ng New People's Army sumuko na. Lalaki, gustong ireklamo ang dating admirer na paulit-ulit na umeentrada sa buhay niya kahit pati sa party ng kanyang pamilya. At round 3 ng Get Out concert ng Sex Bomb pasabog sa special guest. Isinailalim sa state of calamity ang Iligan City dahil sa matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Basyang, habang 4 ang kumpirmadong nasawi sa Cagayan de Oro City. Live mula sa Iligan City, ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang panahon ngayon dyan? Jess, napakainit na ng panahon buong araw dito sa Iligan City matapos ang pananalasa ni Bagyong Basyang. Napakaalikabok naman dito sa lugar, dulot ng mga natuyong putik sa kalsada. Sa ngayon, ilan sa ating mga kapatid dito sa Iligan City ang nagsibalikan na sa kanilang mga bahay para maglinis. Habang isang pamilya naman sa Cagayan de Oro City ang nagluluksa matapos masawi ang 4 sa kanilang kaanak dahil sa pagguho ng lupa. Nakaburol na sa gym ng Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City ang 4 ng magkakaanak na nasawi sa landslide sa Zone 1 Sambulawan pasado alas 10 ng gabi nitong Huwebes. Natabunan ng lupa ang bahay ng pamilya Lariosa kasunod ng walang tigil na ulan bunsod ng Bagyong Basyang. Bukod sa mag-asawa na sina Paul at Trufa, kasamang natabunan ang kanilang 2 pamangkin, 1 dalagita at 11 buwang sanggol. Maswerte namang nakaligtas ang 4 na anak ng mag-asawa at 2 pang pamangkin na nagpapagaling pa sa ospital. Diyan sa bahaging yan ng kanilang kwarto natutulog ang 4 na biktima sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Huwebes ng gabi nang biglang gumuho ang lupa doon sa tuktok ng kanilang bahay at natabunan sila. Labis naman ang pagdadalamhati ng ama ng dalagitang nasawi. Ana na ko sa iya, nga wala iko'y pagkulang nga pagatiman sa imo. Pero imo lang kong gibiyaan. Dapat unta magdugan na muban na lang unta ko. Balangga tayo nga bata. Inako na ng LGU ang mga gastusin sa burol at pagpapalibing sa mga biktima. Sa datos ng Cagayan de Oro CDRRMO, aabot sa higit 200 pamilya ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Basyang. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Iligan City sa Lanao del Norte dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Libu-libong mga residente pa ng lungsod ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Kabilang dyan si Grace na kapapanganak lang. Napakahirap talaga ng sitwasyon namin ngayon. Walang tubig, walang kuryente. Humihingi kami ng tulong gaya ng mga damit kasi kawawa yung mga bata, tsaka mga gamot. Ang mga residente namang may nauwian pang bahay, sinimulan na ang paglilinis. Apektado rin ang maraming establishmento sa lungsod. Kung hindi balot ng putik, naghambalang naman ang mga inanod na troso galing sa bundok, gaya ng nangyari sa gasolinahang ito. May mga sasakyan din na nakatenga pa matapos anurin ng baha. For the whole region, 25,011 families and then 78,834 individuals, and they are staying in a total of 103 evacuation centers. That's all throughout the region.
Jess, sa tala ng Office of Civil Defense Northern Mindanao, bukod sa 4 na nasawi sa Cagayan de Oro City, may naiulat din na 5 namatay sa Iligan City pero for verification pa ito. May 2 ring tulay sa rehiyon ang hindi pa nadadaanan ng mga motorista matapos masira sa pananalasa ng bagyong Basyang. Yan muna ang latest mula dito sa Iligan City. Balik sa'yo, Jess. Nagulat live mula sa Iligan City. Mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. Sa ulat panahon naman po, tuluyan ng nalusaw ang dating bagyong Basyang. Ayon po sa Pag-asa, wala nang sama ng panahon sa loob ng bansa. Gayunman, posible pa rin po ang pag-ulang dala ng shear line sa Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar at Eastern Samar. Amihan naman po ang patuloy na umiiral dito sa Metro Manila, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija, Bulacan, iba pang bahagi ng Calabarzon at Luzon. Habang localized thunderstorms ang posibleng magpaulan naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa ibang balita, wala raw ibabalik na anumang pera ang puganteng si Zaldico dahil wala naman daw siyang nakulimbat sa anumang proyekto. Ayon yan sa kanyang abogado. Humihingi na rin ang Interpol ng karagdagang impormasyon sa NBI para sa Red Notice request sa dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Hanggang ngayon missing at hindi pa rin naaresto ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Sa kabila yan ng patong-patong na akusasyon at kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Nito lang nakaraang buwan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na humingi umano ng tulong si Ko sa isang pari para sa kanyang pagbabalik bansa. Pero itinanggihan ng kanyang abogado. I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized as far as I know to speak for him. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulla said na, priest. So I asked him, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Ang pinapadala na priest, ikaw lang. Wala sa pinapanegotiate. Not even killers. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na kumakalap na ng karagdagang dokumentong Interpol para sa Red Notice request ng gobyerno laban kay Ko. Sa Portugal, umano huling na-trace ang dating kongresista. Ayon sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroroonan ni Ko. Pero kahit raw ang legal counsel ng dating kongresista, hindi raw alam kung nasaan ngayon si Ko. Pero nang tanungin kung uuwi pa ng bansa si Ko, Eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. Eventually, he will because he has to. naharap sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Ko. Pero wala raw mangyayaring restitution o pagbabalik ng pera mula sa dating kongresista. What do you restore if you didn't take anything? Ain't gonna happen. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, sa pool sa video, tricycle, nasa pool ng humaharurot na SUV sa Bulacan. Most wanted sa Pasay, patay ng masagasaan habang tumatakas. At ang Round 3 concert ng Sex Bomb na puno ng pasabog. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, ngayon pong papalapit ng Valentine's, abay ingat-ingat po sa mga nagmamahal sa inyo mga kapatid. Kasi po, ang isang lalaking netizen na nakausap ng News 5, planong ipaaresto ang kanyang simple admirer turned stalker. Nagsimula raw yan nang humingi ng fan sign si ate girl, 7 taon na ang nakakalipas. Narito po ang buong Frontline Report. Viral ang Facebook post na ito ng isang lalaki. Kwento niya 6 na taon na raw siyang sinusundan ng isang babae na akala niya noon admirer niya lang. Pero dumating raw sa punto,
Pati mga kaibigan niya chinachat na ng babae. Nakapanayam ng News 5 ang lalaki na si John Patrick Rojas. Kwento niya nagsimula raw siyang kausapin ng babae noong pang 2018 para humingi ng fan sign. Hindi ko in-expect na parang dadating sa point na parang until 2026 magiging obsessed siya sa akin. Simula raw niyan, sunod-sunod na ang pang-i-stalk ni ate girl kay Patrick. Mula sa singing contest na sinalihan niya hanggang sa kanyang trabaho. Sa sobrang lala nga raw ng stalking ng babae, dumarating din siya sa family gatherings ni Patrick. 50th birthday ng nanay ko, dumating si stalker. May dalang pizza. Nagtataka sila sinong nag-invite dito. Ang inaabot daw tuloy ni Patrick, sobrang trauma. Ang creepy pa rin, ma'am, ikwento. Pero sobrang nakaka-trauma talaga kung babalikan. Nakablock na siya sa lahat ng social media accounts ko. Umabot na siya sa Gmail ko. Nakapanayam din namin ang sinasabing stalker ni Patrick na itago na lang natin sa pangalang Girlie. Kwento ni ate, hindi naman daw niya sinasadya ang mga pagkikita nila ni Patrick. Nagkakataon lang po na yung pinupunta ko po, pinupunta niya rin po. Hindi naman po ibig sabihin po na palagi ko po siyang sinusundan. Depensa pa niya kung bakit minemessage ang mga kaibigan at pamilya ni Patrick, close naman daw kasi siya sa mga ito. Hindi rin daw niya gustong palabasing mag-boyfriend sila ni Patrick. Plan po ako na i-surprise po yung mama niya po. Hindi po ibig sabihin po ng boyfriend. Ibig sabihin po may relationship na po kayong dalawa. It means lalaking kaibigan po. Yun po yun. Ang mensahe ni Girlie ngayon kay Patrick, alam mo naman kung gaano ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Kaya sana ma-appreciate mo ako at sana hindi mawala yun. At yun lang, masaya na ako. At tsaka wala akong masamang intention sa'yo. Kaya wala kang dapat ikatakot. pero si Patrick pinagpaplanuhan ng magsampa ng reklamo. Pinag-iisipan ko this week kung magpunta ako sa police station kasi baka mabaligtad tayo eh. Baka sabihin gumagawa lang tayo ng kwento pero ang daming receipts eh. Ako po makikipag-cooperate po sa mga otoridad. Ipaglalaban ko po ang aking sarili na wala naman po akong ginawang masama. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang isang most wanted suspect matapos masagasaan habang tumatakas sa mga pulis sa Pasay City. Sinilbihan ng warrant para sa kasong estafa ang suspect na si alias Rick habang nasa sasakyan na may improvised plate. Isinakay siya sa police mobile at dadalhin sana sa Camp Crame para sa booking procedure nang bigla siyang tumakbo. Hindi naman ito napansin ng paparating na bus kaya tuluyan siyang nabundol at nasawi. Sumuko ang bus driver sa HPG. We're still waiting po sa ating pong LGU para po makuha po talaga natin yung buong coverage po ng CCTV para makita din po natin kung may mga lapses at pagkakamali yung ating pong mga kasamahan din sa yung HPD. Sa huling 3 linggo ng kapatid fantaseryeng para sa isa't isa, mabubuking na ang tunay na love story ni Zion, played by Jerome Ponce, at Erin, played by Krisha Viaje from 10 years earlier. Pero it's complicated dahil may mga current partner na sila. Kaya si Zion torn kung ipaglalaban pa ba ang pag-ibig niya kay Erin o mag-let go na lang siya. E-epek pa kaya ang power ng wishing well kung ang mismong hinahabol ni Zion na si Erin ayaw na rin sa kanya. Kapit na sa kilig sa last 3 weeks ng para sa isa't isa. Susunod, Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Qatar Open naman sasabak. At ang pasabog na girl power collab ng Sex Bomb at Bini. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Bound to Qatar na po si Pinay tennis ace Alex Ayala matapos bigong makaabante sa 2026 Abu Dhabi Open sa UAE. Natapos na ang kampanya ng Pinay tennis sensation na si Alex at Indonesian partner na si Janice Chen sa Abu Dhabi Open Doubles Tournament. Natalo sila
sa pares ni na Teresa Mikalova at Olivia Nichols sa semifinals. Final score po dito, 6-4, 6-2. Dikit pa ang laban sa first set pero hindi nila napigilan ng tinaguriang Sisters ang ratsyada ng mas veteranang mga kalaban. Una nang natalo si Alex itong Huwebes sa singles tournament laban kay world number 11 Ekaterina Alexandrova. Magpapatuloy naman ang Ayala Mena sa Middle East para naman po sa main draw ng Qatar Open. Magsisimula na ito bukas, February 8. Ito para sa P-pop fans, big surprise ang pag-appear ng Nation's girl group BINI sa round 3 ng Sex Bomb concert. And as expected, dumagundong ang MOA Arena sa hiyawan at tilian ng fans. Nasa frontline ng balitang yan, si Johnny Alipon. Round 3 na ng Get Get Out concert ng Sex Bomb. At hanggang ngayon, palaban at pang high class pa rin ang kanilang performance na para bang unli talaga ang energy. Opening pa lang yan ha, pamatay din ang iba pa nilang performance. Gaya ng kay Sex Bomb Ira na lumambitin pa. Nagbabalik stage naman ang isa sa mga pinakahinihintay at OG member na si Jolan. Present din sa round 3 si Sugar. Special guest din ng Sex Bomb si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid na napasapol pa ng spaghetti. Nag-perform din sa concert ang rapper na si Glock 9. At eto nga ang highlight. Dahil ang Sex Bomb, nakakolab lang naman ang BINI. Pak! It's giving Nation's girl group of different generations. Nagbabalita mula sa frontline, Jania Lipoon, News 5. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan. Sa Frontline Pilipinas Weekend.